Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol pa din po sa mga ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga, particularly sa mga issue na kinakaharap ngayon ni Bossing Vic Sotto laban dito kay Daryl Yap. Pero bago po ang lahat, nais ko lamang pong ibahagi ulit sa inyo itong naging statement po ni Tito Sotto taong 2024 ngayon lang, no? Nung nag-ano siya ng candidacy niya po sa pagka-senador. Sabi niya dito, there are many reasons and many factors. Number one is I think the bill that I filed before that has not been acted upon should be pushed through, and that is the right sizing. The government, 60+% of the budget of the government every year. More than 6 trillion goes to personal services, and the big chunk of the 40% left goes to that servicing. So almost nothing is left to be given and distributed to our people. So right-sizing the government is a very important thing that we should do. I would again push for a law that will outlaw fake news, the big pay content also, and then the 14-month pay law, and I propose before was not acted upon perhaps the hybrid elections. So yan po yung kanyang mga ipupush pag siya ay naupo sa Senado. So karapat dapat ba sa tingin ninyo na bumalik at umupo si Tito Sotto sa Senado? Kasi maganda po yung kanyang mga mga plataforma na nais isulong, lalo na po itong anti-fake news na kung saan magtatanda po talaga yung mga nagkakalat po ng fake news, 'di ba? Na siya nakakasira po ng alam niyo 'yun, reputasyon ng isang tao. So karapat-dapat lang talaga na ang mga binabalita talaga ay may malinaw na batayan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Daryl Yap. So kagabi, nag-post po siya ng mga trending actors. Andyan si David, si Pepsi, si Taylor Swift, no? Tapos, kinapsyonan niya po itong picture na to ng Trop, #Trop2025, Pepsi Paloma, Disability, PH Cinemas. So, kinumpirma niya na talagang ipapalabas itong Pepsi Paloma sa lahat ng sinihan dito po sa ating bansa by February. So parang sure na sure po siya na ipapalabas sa lahat ng sinihan by February, no? Pero ang pagkakaalam ko nga po mga Kadabarkads, tapos na po ito noong December pa. Sinabi ko po yan sa previous update natin. Pero ang sinasabi niya, tinatapos niya pa daw yung kanyang pelikula. So, ibig sabihin, mga Kadabarkads, siguro na pagkasunduan po ni Bossing Vic Sotto at Daryl Yap na i-edit yung naturang pelikula. Kasi matagal na po itong tapos Bakit, bakit sinabi niya kahapon na tinatapos niya pa daw? Baka tinatapos niya pa lang na i-edit, 'di ba? Lalo na po yung teaser, lalo na yung mga linyahan po na makakasira dito sa image ni Bossing Vic Sotto. Siguro tinanggal po niya 'yon. Then pwede po itong ipalabas sa lahat ng sinihan dito po sa Pilipinas. At yun ay kung makakapasa po sa pag-review ng Movie and Television Classification Board. 'Di ba? Diyan po sa MTRCB. So siguro, yun yung mangyayari kaya pinayagan or papayagan. Dapat tanggalin niya po yung mga material na ikakasira sa reputasyon ni Bossing Vic Sotto. So yan po yung nakikita kong rason bakit papayagan niyang movie na yan, at siguro yan talaga yung pinagkasunduan. So sa post na yan mga Kadabarkads, nagbasa ako ng komento ng ilang mga netizen. So hinamon nga po dito si Daryl Yap ng isang netizen. Sabi niya, kung talagang matapang kagawa ka ng movie, The Ill-Gotten Wealth of Marcos. Tapos, sabi ng isa dito, gawan niya rin ng film Valentino Rosales and Christine De Serra Untold Story.
Sabi parang isa, marami ka na namang mauuto na hindi nag-iisip na sa top kuno mo direk. Lako pa kay sa movie mo, pero palpa ka talaga sa teaser mo. Sana yung talent mo ginagamit mo ng tama. Hilig mo sa rage bait. You bring toxicity sa industriya at sa bansa. Yun ang nakakabahala. So agree ako, may talent siya pero di niya po ginagamit ng tama. Sayang naman, di ba? Samantalang may babasahin po akong article sa inyo mga Kadabarkads tungkol ito kay Bossing Vic Sotto and syempre sa direktor. Sabi dito matyagang inabangan daw ng media itong pagdating ni Bossing Vic Sotto at nitong si Daryl Yap dito po sa Muntinlupa 205 trial court, no? Sabi dito nagkaharap ang dalawa sa sala ni Judge Lizella Akyatan ng Branch 205 Muntinlupa Regional Trial Court sa Tunasan, Muntinlupa City nitong Biyernes ng umaga, Enero 17, 2025. Ito ay kaugnay ng writ of habeas data petition na inihain ni Vic laban kay Daryl dahil sa teaser ng kontrobersyal na pelikulang The Pepsi Paloma. Ganun pa man, hirap na hirap ang media na makakuha ng panayam at pahayag mula sa dalawa dahil sa gag order ng korte. Habang naghihintay matapos ang hearing, napag-usapan ng ilang reporters ang tungkol sa mga dalang sasakyan ni Vic at Daryl. Pareho kasing SUV na Lexus LM300H ang sinakyan nila papunta sa korte. Kulay black ang kay Vic at gray naman kay Daryl. Ayon sa website ng lexus.com.ph, ang 4-seater na Lexus daw ay nagkakahalaga po ng 7.1 million habang ang 7-seater naman ay 10.7 million ang presyo. Dahil sa gag order na pag-usapan ng reporter mula sa ABS-CBN, GMA7, TV5 at Rappler, DZMM at PEP, nausisain na lamang si Daryl tungkol sa twinning nilang sasakyan ni Vic. Pero hindi na rin siya natanong dahil sa higpit ng bodyguard ng direktor. Napansin din ng reporters na 3 civil weddings na ginanap sa iba't ibang sala ang idinaos, ngunit hindi pa rin tapos ang hearing ni Vic and Daryl. Nagbiro pa nga ang ilang ikinasal na sumama na lang ang media sa reception nila. Bandang 10:30 AM lumabas ang korte si Vic at si Daryl naman ay 12:31 PM lumabas. So nahuli si Daryl, Siguro matinding discussion ang kanyang natamo. Sabi pa dito, wala pang balita kung kailan ang susunod na hearing at kung may sasampa ba sa korte ang 19 counts of cyber libel complaint ni Vic laban kay Daryl. So nagkapareho pa nga po sila ng SUV ni Bossing Vic Sotto at Daryl Yap, sa hindi sinasadyang pagkakataon. So ang take ko dito mga Kadabarkads, posible po napayagan itong movie ni Daryl Yap pero i-edit niya nga po ito na siyang ginagawa niya na ngayon. Ini-edit niya, tinatanggal niya yung mga material na makakasira po kay Bossing Vic Sotto. Plus, pag natalo pa siya sa kaso, 35 million ang ibabayad niya kay Bossing. Actually, kulang pa nga po yan sa mga paninirang puri na natamo ni Bossing Vic Sotto. So hanggang dito lang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.